Hello po sa inyong lahat. Malapit na mahal na araw. Mahaba ang bakasyon. Ito po ay mga kwentong gusto ko lamang ibahagi para bigyan ng babala ang mga kabataan. Kasi dahil nga mahaba ang bakasyon, karaniwan ay nag-i-eksperimento tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa paranormal. Normal po yan kasi ang mga kabataan po talaga, they're very curious. I should know because pinagdaanan ko rin po yan. Ako kadalasan ang tinatanong ng mga kaibigan ko, palibasa, most of them really knows the things that I can do, that I was born with a gift. Pero sa amin, pagbata kasi, hindi masyadong binibigyan ng importansya yan. Parang laro lahat. Tatalakayin po natin ang tungkol sa Spirit of the Glass. Kayong mga kabataan, kahit po hindi sa mga kabataan, para po ito sa lahat, ano po? Sa lahat ng nanonood ngayon, huwag niyo pong gagawing laro ang Ouija board o Spirit of the Glass. Alam niyo po ba yon, yung Spirit of the Glass? Yung board po yan na may mga letra, may numbers, at merong yes or no. Gagamit po kayo ng baso kung wala po kayong, meron normally yan kasamang parang triangle na pag bumili ka kasi nabibili lang po yan. Dati, I don't know now kung nakakabili pa niyan, ano po. Meron po yan dating board na pwede mong hawakan ng ganyan, solo ka o kasama ng mga kaibigan mo at gagalaw yon. Pero ang karaniwang ginagamit ay baso. Kaya nga po tinawag na Spirit of the Glass. Pakaiingatan ninyo. Lalo na po pagka ang purpose ninyo ay para lang tumawag ng mga kaluluwa. Ginagamit po yan ng mga evil spirits. Napakarami na po ng pangyayaring totoo tungkol dyan. Ang dami na po. Hindi ito biro. Ang Spirit of the Glass, pag pinaglaruan ninyo, para po kayong tumawag at nagbigay ng permiso sa mga demonyo o evil spirit o mga kaluluwang ligaw o mga masasamang spirito na gamitin kayo. Kayong magkakaibigan kasi ipapatong ninyo yung ang daliri po ninyo dun sa ibabaw ng baso. Kusa po yung gagalaw. Akala lang po ninyo, kung sa umpisa akala ninyo may gumagalaw niyan. Hindi po. Mayroon pong power na papasok dyan at kusa yung gagalaw. Iikot dyan. Hanggang sa makabuo ng letra kung ano ang tinanong ninyo. Sa umpisa po, puro kasinungalingan ang ibibigay sa inyo. Fake na pangalan, paglalaruan kayo. Unti-unti. After that, iba na po. Hindi lang yun. Ang pangit kasi, kunyari, nagkatakutan na. Na-realize ninyo na hindi na maganda yung sinasabi dun sa Ouija board. Kasi yung letters, di ba, magbubuo. O sa umpisa yan, mabagal. Tapos bumibili siya. Sumasagot ng yes, no? O kaya magbibigay ng pangalan o sasabihin sa inyo kung anong dapat gawin. Evil spirit na po yun. Kung hindi man outright demonyo. Pag tumigil po kayo, bigla tumigil kayo, naumpisahan na ninyo, akala nyo ba tapos na yon? Hindi po. Lahat kayo na sumali dun sa larong yun, lalo na yung nag-umpisa, o lalo na kung solo kayo na sinubukan nyo lang, hindi na po kayo bibitawan yan. Ang hirap na po kayong i-deliver. Ang hirap na pong putulin. Unless, of course, you go to somebody who knows how to do it and can help you. Hindi po yan, napakadelikado po niyan. Unang-una, magkakaroon kayo ng sakit. Kung hindi man kayo, yung isa sa mahal mo sa buhay, kung ikaw ay may anak, yung pinaka-weakest link muna. Tapos mabubwisit na kayo. Lahat ng uumpisahan mo.
masisira. Lahat ng uumpisahan mo, hindi matutuloy. Maghihirap ka sa pera, hindi lang yun. Magiging addicted ka na. Palagi kang tatawagin ng spirit of the glass o ng Ouija board para maglaro. Hindi ka bibitawan. Tapos, magyayaya ka na ng mga kaibigan mo. Masasali sa kabusitang nangyayari sa iyo. Tandaan ninyo, the minute nag-umpisa kayo maglaro ng spirit of the glass, nagbigay po kayo ng permiso sa lahat ng entities, especially, sino bang unang papasok? Di yung negative, yung dark forces. Yan po ang pag-iingatan ninyo. Pinayagan ninyong gamitin kayo. So, ang dami pong laro, mag-scrabble na lang kayo, wag po spirit of the glass. Hindi lang yon, ano po, kunyari, tinapon ninyo yon kasi ang dami nyo nang na-experience na hindi maganda, so ayaw nyo na mag-spirit of the glass, babalik at babalik yan. Magugulat ka. Tapos, yung bahay mo, palagi nang merong parteng madilim, maski na ilawan mo. Kunyari, yung kwarto mo, meron kang ilaw, ilawan mo lahat, may corner na madilim. Pag matutulog ka, palagi kang may maririnig, parang may tumatawa, naglalakad. Huwag po kayong maglaro ng spirit of the glass. Totoo po ang sinasabi ko sa inyo. Ito ay isang babala. Kasi nga, mahabang bakasyon. Ang mga kabataan ngayon, hindi ewan ko lang po, hindi ko naman linalahat. Pero yung panahon ko kasi, pag mahal na araw, kami ay taimtim na nananalangin, o kaya bawal po sa mga bata ang maglaro sa labas. Marami pong nangingilin, marami pong mga may pabasa. Hindi kami, it's supposed to be sacred yung mga araw na yon. Ngayon hindi ko po alam. Karamihan pati ngayon napapansin ko pag Holy Week, bongga ang party, kaliwat kanan. Sa mga parting ganyan, nakakatakot na gawin ninyong laro yung spirit of the glass. Ngayon, napansin ko pag mahal na araw, picnic, bakasyon, punta sa beach, lasingan, nakaw. Iba na po talaga. Yung akin ay, gusto ko lang makatulong. Gusto ko lang kayong ingatan. Sa abot ng aking makakaya, kaya palagi ako nagpapaabot ng mga bagay-bagay na nalilimot na ng iba o hindi alam ng iba. Pinaalam ko po ito sa mga magulang para kung hindi alam ng inyong mga anak o hindi nyo alam, ngayon po, alam ninyo na at mabigyan sila ng babala. Marami namang klase ng laro. Hindi po ako nakikialam sa pamamaraan ng pagpapalaki ng mga anak. Hindi rin po ako, wala pong kinalaman ito sa mga bagay na religion. Kumbaga, kung ano po ang religion ninyo o paniniwala, wala naman pong mawawala kung mag-iingat kayo. Huwag na lang po maglaro ng spirit of the glass. Nasa huli ang pagsisisi. Mabuti kung merong makakapagsalba sa inyo. Mahal ko po kayo, ina-appreciate ko po kayong lahat, lalo na po yung mga subscribers ko po. Sana mag-subscribe po kayo, nakakatulong po yan sa akin para makatulong din sa mga nangangailangan. Meron na nga po pala akong klase ulit ng Astral Traveling ngayong May 3. Pwede po kayo magparehistro kung aabot kayo, kung gusto niyo pong matuto ng Astral Traveling. God bless you all. I appreciate you. I promise I pray for all of you, especially to those na nanghihingi ng panalangin. Sige po.